Sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng homosexuality ay hindi na maiiwasan tulad ng dati. At ang kasong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay may kinalaman sa pagiging homosexuality. At ang topic na ito ay lubhang napakasensitibo. Noong hapon ng March 29, 2012, isang bote ng soft drinks ang nahulog mula sa ika-4 na palapag na isang residential building sa isang komunidad sa Yangquan City, Shanxi Province of China. At matapos na tumama ang bote sa lupa, kasunod nito ay may isang taong nahulog. Inakala ng mga nakakita na ito isang pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon niya sa gusali. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lalaking nahulog ay biglang gumapang. Dahil sa lakas ng tama niya sa pagkakahulog ay nabali ang kanyang mga paa. Nagpupumiglas siya sa lupa, makatakas lamang sa komunidad. Nagkakaway siya at sumakay ng taxi. At noong araw ding yon ay nakatanggap ang Yangquan City Police Station na isang special report na may isang lalaking bali ang mga paa kasama ng kanyang mga magulang sa ospital. At ang tiyuhin naman niya ang siyang nagulat sa himpilan ng pulisya. At pinangalanan ang biktimang si Chao Yang na 17 taong gulang na itinaya ang kanyang buhay makatakas lamang mula sa isang lugar kung saan ay may naninirahang mga halimaw. At kahit na ang kanyang mga binti ay baldado na, ay kailangan pa rin niyang ikwento ang mga kalupitan na kanyang naranasan bago pumunta sa hospital. So ano nga ba ang nagpanginig sa binatilyong ito? Balikan muna natin ang pangyayari. Noong gabi ng March 28, 2012, nakaramdam ng gutom si Chao Yang. Lumabas siya ng bahay at pumunta sa isang convenience store malapit sa komunidad para bumili ng pagkain. At sa kanyang paglabas sa store ay nakita niya ang dalawang lalaki na nakasandal sa isang kotse sa tabi ng poste. Hindi niya pinansin ang mga ito sa kanilang pasan. At pagkatapos noon ang dalawang lalaki sinundan siya, nilapitan at saka punersang sumakay sa dala nilang sasakyan. Tinutukan din siya ng kutsilyo at inisprayan ang kanyang mga mata ng pepper spray. Noong una iniisip niya na ino-hold up siya ng mga ito para sa pera. Ngunit ang dalawang lalaki ay hindi interesado sa kanyang pera at mobile phone. At matapos na piringan ang kanyang mga mata ay nagbiyahe sila ng 2 oras. Dinala ng mga lalaki si Chao Yang sa kanilang apartment complex, kung saan hinubaran siya, pinaliguan at iginapos. Saka ginawan ng kakilakilabot na pagpapahirap at panggagahasa. Kinabukasan ang isa sa mga kidnappers ay umalis para magtrabaho. Samantalang ang isa ay mahimbing pang natutulog dahil sa pagod. At doon ay nagkaroon si Chao Yang ng pagkakataong makatakas. Nakakalas siya sa pagkakatali at sa katahimik na pumunta sa balcony ng apartment. Sinuot niya ang kanyang mga damit at kumuha ng bote ng soft drinks para maibsan ang kanyang pagkauhaw. Dahil bago noon ang mga kidnappers ay sinabihan siyang wag na wag magtangkang tumakas. At sinabing sila ay nasa isang lugar kung saan napapalibutan ng mga bundok sa isang probinsya. Kaya naisip ni Yang na kailangan niyang uminom ng maraming tubig dahil malayo-layo ang lalakarin, makauwi lamang. Kaya napagpasyahan niyang kunin na lang ang bote ng soft drinks. Nang nakatayo na siya sa balcony ng 4th floor, nahirapan siyang dali ng bote kaya inihagis na lang niya ito pababa. Saka inakyat niya ang bintana at nagkunyapit sa alulod ng tubig at railings ng mga bintana ng mga kapitbahay. At saka tumalon sa baba, kung saan nabali ang kanyang mga paa. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, tumakbo si Chao Yang sa kalsada at tumawag ng taxi. Noong unay iniisip ni Yang na dinala siya ng mga kidnappers sa kabilang probinsya. Pero sinabi ng taxi driver sa kanya na sila ay nasa Yangquan Province pa rin. Dahil sa nakitang itsura ni Chao Yang, ang taxi driver ay nagtanong sa kanya kung siya raw ba ay napaaway. Ipinaliwanag naman ni Chao Yang na siya ay nakidnap. Ang taxi driver ay nag-offer sa kanya na dalhin siya sa police station, ngunit tumanggi si Yang at nagpahatid na lang sa kanyang bahay. At nang malaman ng pamilya ni Chao Yang ang nangyari sa kanya, ay agad nilang nireport ang insidente sa kapulisan. Ang Yangquan City Public Security Bureau ay mabilis na nagpunta sa lugar ng insidente, kung saan ay natagpuan nila ang basag na bote ng soft drinks na tinutukoy ni Chao Yang.
At sa kanyang pag-guide sa mga kapulisan ay natunto nila ang apartment unit ng mga kidnappers. At ang mga kidnappers ay mabilis na naaresto ng mga pulis. At sa ginawang pag-iimbestiga ng mga pulis ay nadiskubre nila na ang dalawang suspects ay konektado sa 6 na kaso ng mga kabataang lalaki na nawawala mula 2008 hanggang 2011. Ang mga biktima ay sina Chow Fei na 16 na taong gulang na nawala noong February 17, 2008. Yang Chow Nan, 20 taong gulang at nawala noong August 7, 2008. Shi Haisheng, 24 na taong gulang na nawala naman noong August 30, 2009. Ma Chang, 17 taong gulang na nawala noong September 2010. Bai Yunlu na 16 na taong gulang na nawala noong May 31, 2011. At Chen Jiang na 14 na taong gulang na nawala naman noong August 17, 2011. Ang lahat ng mga biktima ay hindi basta pinatay lang dahil ginawan sila ng karumal-dumal na pagtutorture at ginahasa at pinagputol-putol ang mga katawan at saka itinapon kung saan ng dalawang suspect na sina Yu Zuyang na ipinanganak noong June 8, 1984. Nagtrabaho siya bilang apprentice sa isang chemical factory sa Yangquan City pagkatapos niyang graduate ng high school noong siya'y 18 taong gulang, kung saan ipinari siya ng pabrika sa isang mentor ng mga apprentice na si Li Yongying na ipinanganak noong August 31, 1968. Natubo din sa Yangquan Shanxi Province. Si Li Yongying ay mas matanda ng 16 na taong gulang kay Yu Zuyang. Dahil sa kanilang magkatulad na buhay ay inalagaan ni Leong si Yu na lumaki sa kanyang mga lolo at lola matapos na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Sa umpisa ay nakaramdam ng init si Yu mula sa isang taong nag-aalaga sa kanya. Gayunpaman ang sitwasyon nilang dalawa ay nauwi sa kadiliman nang magsimulang hawakan ni Leong si Yu nang hindi ka nais-nais pati na ang pagbisita ni Leong kay Yu sa dormitoryo nito tuwing gabi. At ginagawan siya ng kahalayan. Bagamat naiinis siya sa kinikilos ni Leong, pinili na lang ni Yu na manahimik dahil sa takot at baka makaapekto ito sa kanyang trabaho. At habang patuloy na nagiging agresibo ang kinikilos at pag-uugaling pinapakita ni Leong, ay nagsimulang magbago ang nararamdaman ni Yu sa kanya nang hindi inaasahan. Unti-unting nade-develop ang pakiramdam ni Yu para kay Leong. Nagbago na din ang mentalidad ni Yu at tila na-addict na siya sa pagnanasang yon. Ngunit hindi lang si Yu ang naging biktima ng predator na si Leong. Ginamit nito ang kanyang posisyon sa trabaho bilang maintenance technician para makapang-abuso sa ilang batang lalaking apprentice sa loob ng ilang taon. Noong 2003 matapos na mai-report sa kapulisan ang mga ginawa ni Leong na pangmomolestya sa kabataang lalaki, ay agad siyang naaresto at nahatulan ng 4 na taong pagkakakulong para sa kasong sexual harassment at pang-aabuso sa mga batang lalaki. Nang si Leong ay nasa kulungan, si Yu Zuyang ay bumuo ng pamilya. Nagpakasal siya at nagkaroon ng isang anak. Nagtrabaho siya bilang laborer sa construction company sa Yangquan. At sa kabila ng kanyang pagbabagong buhay, ay patuloy pa rin siya sa pagbantay sa sitwasyon ni Leong. Ang 30 taong gulang na si Li Yongying ay nakalabas na ng kulungan noong August 16, 2007. Si Yu ay nakipagkita sa kanya at ang dating koneksyon ng dalawa ay muling nabuhay at nagsimula sila ng isang mainit na relasyon. Si Yu na noon ay naging biktima lang ni Leong na ngayon ay kanya nang naging lover at kasagbuat sa lahat ng krimen. 5 buwan matapos na makalaya si Leong sa kulungan, bandang 2:30 PM ng hapon noong February 17, 2008, ay nakasulubong niya ang batang si Chow Pei, na 16 na taong gulang sa North Street sa Yangquan, na matagal niya lang pinagnanasahan. Niloko ni Leong si Chow sa pagkukunwari na kilala niya ang teacher nito sa eskwelahan, at kinumbinsi ang bata na sumama sa kanyang bahay para i-tutor sa aralin. Nang makumbinsi ang bata at sumama sa kanya, ay niyaya siya ni Leong at Yu na maglaro ng poker, kung saan daw ang matatalo ay maghuhubad ng damit. Nang tumanggi si Chow at sinabing may gagawin pa siya at aalis na, ay bigla siyang tinalian ni Yu. Kinapos ang kanyang mga kamay at paa ng lubid, at doon ay pinakita nila ang kanilang tunay na malupit na intensyon. Doon nga ay ginahasa nila si Chow,
Gumamit sila ng pamamaraan tulad ng pagdila sa ari, pagkiliti sa talampakan hanggang maihi ang bata, pagpilipit sa iba't ibang parte at pagkagat sa katawan. Lahat ng klase ng pagpapahirap ay pinaranas nila sa bata. Kasama na ang pagbababoy nila sa puwitan ng bata para gasain. Ang biktima ay ginawa nila ng ilang araw na kawalang hiyaan at para mapagtakpan ang kanilang ginawang krimen ay pinatay ni Leong si Chow sa pamamagitan ng pagtakip ng unan sa kanyang mukha para masuffocate. Matapos noon ay pinagputol-putol nila ang katawan ng kawawang bata at saka itinapon. Pagsapit ng April 10, 2008, ang mga kapulisan ay nakatanggap ng ulat na may natagpo ang parte ng katawan sa isang ilog kanal. At nakumpirma ng DNA test na ang katawan ay mula sa nawawalang bata na si Chow Fei. Ang pangyayaring ito ang nagpabagsak sa isang masayang pamilya. Dahil sa subsob sa trabaho ang mga magulang ni Chow, ay pinaalagaan siya sa kanyang mga lolo at lola. At dahil hindi nakayanan ng lola ang sobrang sinapit ng apo, ang matanda ay uminom ng pesticide at sumama kay Chow sa kabilang buhay. Noong sumunod na taon, ang kanya namang lolo ay namatay dahil sa lumalalang kalusugan dahil sa sobrang kalungkutan. At nagambala ang kanyang ama dahil sa sunod-sunod na trahedyang nangyari sa pamilya. Kalaunan ay nasangkot ito sa car accident. At ang ina ni Chow ay dumanas ng sobrang depresyon dahil sa labis na kalungkutan. At sa kabila ng malungkot na pangyayari, ang dalawang demonyo ay patuloy na naghasik ng kadiliman. Pagkaraan ng 6 na buwan noong gabi ng August 7, 2008, bandang alas 8 ng gabi, ay inimbitahan ni Leong ang 20 taong gulang na siyang Chownan, na dati nang nakapunta sa kanyang bahay. At sa parehong paraan, niyaya niyang magkubad ng damit ang matatalo sa larong poker. Nang tumanggi siyang ay ginapos siya ni Leong at Yu, at walang awang tinorture. Kabilang na ang pagtusok ng toothpick sa kanyang balat, pagbali sa mga daliri at pagtusok sa butas ng kanyang pitan. At habang ang binata ay halos mahimatay sa sakit, ang dalawang halimaw ay nakaramdam ng sexual pleasure. Nagtatalik sila at pinapakita kay Yang. Pagkatapos ay pinagsaluhan nila ang katawan ng biktima. Matapos noon ay hinimpas ni Leong si Yang ng dumbbell, kung saan nawalan ito ng malay at sinuklaban ng plastic bag ang kanyang ulo para masuffocate, dahilan para ikamatay ni Yang. At saka pinagputol-putol din ang kanyang katawan at isinilid sa sako sa kahinagis at iniwan sa isang construction site sa Yangquan. Samantalang ang ama ni Yang Xiaonan ay nagpresenta ng ilang dokumento para mag-report sa kapulisan na sinasabing kilala ni Yang si Leong. Dahil matapos na mawala si Yang, ang kanyang pamilya ay naghinala kay Leong at nireport siya sa kapulisan. Ngunit ang hinalang iyon ay walang batayan para hulihin si Leong. At dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya ay nagresulta ito ng sunod-sunod pang trahedya. Matapos ang ilang linggo noong August 30, 2009, ang mga magulang ng 24 na taong gulang na si Shi Haisheng ay nakatanggap ng tawag mula sa katrabaho nito sa isang hair salon, na nagsasabing si Shi ay hindi pumapasok sa trabaho ng ilang araw. Tinanong niya ang ina kung may problema daw ba ito sa pamilya. Agad pinabulaanan ito ng ina at sinabing ang kanilang anak ay palaging nagsasabi sa kanila kung may problema ito. Matapos noon ay agad na nag-report sa police station ang mga magulang ni Shi na nagsasabing siya'y nawawala. Ngunit ang pulisya ay hindi naniniwalang siya'y nawawala kaya hindi nagbukas ng kaso ang kapulisan. At pagkatapos ng 3 araw, ang mga magulang ni Shi ay nagpunta sa ibang police station ng syudad. Pero pareho lang ng kabilang station. Ang ina ni Shi ay nag-alala. Sinigawan niya ang kapulisan na sinasabing ilang araw nang nawawala ang kanyang anak at hindi man lang daw hinahanap ng pulis. Pinakalma naman siya ng pulis sa pagsasabing ang mga kabataan ay mahilig maggagala kung saan-saan. Maghintay lang daw at babalik din ang anak. Pakiramdam ng mga magulang ni Shi ay wala silang mahinga ng tulong. Ang mag-asawa ay patuloy na hinanap ang anak sa mga kaibigan nito at kamag-anak. Nadiskubre din nila na ang cellphone ni Shi ay nakapatay mula nung siya'y nawala at sinubukan nilang kumuha ng ibang impormasyon sa cellphone company nito. Nang tinanong ng reporter ang ina ni Shi kung ang mga pulis daw ba ay sumubok na kontakin ang cellphone company, ang ina ay galit na sumagot ng ayaw nilang maistorbo. Ang
Ang magulang ni Shi ay hindi nawala ng pag-asa na hanapin siya. Umaasang makikita siya sa ibang probinsya or cities sa China. Kahit nagipit sa salapi ay ginawa nila ang lahat. At sa wakas noong 2012 ay nakatanggap sila ng balita tungkol sa kanilang anak. Pero ito na ang pinakamasaklap na balita na hindi nila naiisip. Ang ina ni Shi ay hindi makapaniwala na ang anak ay pinatay. Dahil sa loob ng 3 taon ay umaasa siyang makita pa ang anak. Ang pamilya ng biktima ay dumanas ng matinding pagkawasak, habang ang dalawang demonyo ay patuloy na naghahanap ng susunod na biktima. Matapos ang 1 taon noong September 2010, ang 17 taong gulang na lalaking si Ma Chang ay biglang naglaho. At noong May 31, 2011, ang 16 na taong gulang ni si Bai Yunlu ay nawala din. At pagsapit ng August 17, 2011, ang 14 na taong gulang na si Chen Jiang ay naiulat ding nawawala. Bago noong gabi ng August 16, 2011, isang mainit na gabi ng tag-init, ang 14 na taong gulang na si Chen Jiang ay naglalaro malapit sa kanilang bahay. Bandang alas 9 ng gabi, tinawagan siya ng ama at sinabing umuwi na. Nag-reply naman si Chen at sinabing nanonood lang siya sa kapitbahay nang naglalaro ng poker. At uuwi din siya maya-maya. Nang sumapit ang alas 11 ng gabi, ang batang si Chen ay hindi pa rin umuwi. Sinubukang muli ng ama na tawagan siya at sinabi ni Chen na siya'y pauwi na. Ngunit nang sumapit na ang madaling araw ay hindi pa rin umuwi si Chen. At lagpas alas 12 na ng madaling araw ay sinubukang muling tumawag ng ama. Ngunit nakapatay na ang cellphone ng bata. At pagkatapos ng bigong paghahanap sa kapitbahayan, ang nag-aalang ama ay naghintay na lang sa bahay ng buong gabi. Ngunit hindi pa rin umuwi ang bata. Kinabukasan ng amang nag-aalala ay nagpunta sa police station para i-report na nawawala ang kanyang anak. At sa kabila ng pagbabawal niya nang lumabas si Chen at manatili sa labas ng gabi, ito'y nagpupumilit pa rin. At ito ay hindi karaniwan na nakapatay ang kanyang cellphone. Ang kanyang ulat ay hindi binigyang pansin ng kapulisan, na sinasabing malamang ay naglalaro lamang si Chen kasama ang mga kaibigan. At sinabing umuwi na lang siya at maghintay. Samantala ang ama ni Chen ay hindi pinansin ang sinabi ng pulis. Sa halip ay ginawa niya ang lahat ng mag-isa, malaman lamang kung ano ang nangyari sa anak. At may nakapagsabi sa ama na ang huling kasama ni Chen bago siya nawala noong gabi ay ang kaklase nito. At nang makausap ng ama ang kaklase, ay sinabi nitong di umano ay naghiwalay sila ni Chen ng landas malapit sa residential area sa tabi ng Jiangnan Grand Hotel. Ang ama ni Chen ay nagmadaling tinungo ang nasabing lugar at nakiusap sa pamunuan ng building na mai-review ang surveillance footage. At doon nga ay nakita nila si Chen. Sa kabila ng 3 beses niyang pakiusap sa mga kapulisan na reviewin ang CCTV footage, ay patuloy siyang tinanggihan nito. Makalipas ang 3 araw, ang surveillance video na nakakabit sa lugar kung saan nawala si Chen ay biglang pinalitan ng bagong footage. At sa panahong yon, ang ama ay sobrang desperado. Nagpakalat siya ng mga missing posters ng anak. At kasama ng ibang pamilya ay patuloy nilang hinanap si Chen sa iba't ibang lugar sa Shanxi Province. Hindi sila tumigil sa paghahanap. Humihinto lamang sila kapag kakain at matutulog. Hindi nagtagal nang sumapit ang buwan ng September. Makaraan ng 2 linggo, ang ama ni Chen ay nakatanggap ng tawag mula sa Criminal Investigation Team. Sinabi nila na may natagpo ang bangkay ng isang teenager na lalaki sa labas ng lungsod. At matapos isinagawa ang DNA confirmation, ito'y nakakalungkot na kinumpirmang si Chen. Pakiramdam ng ama ay naputol ang kalahati ng kanyang katawan. At sobrang nadurog ang kanyang puso. At hindi matanggap ang matinding sinapit ng pinakamamahal na anak. Sa loob ng 2008 at 2011, ang Yangquan Shanxi Province of China ay nagkaroon ng 6 na kasong sunod-sunod na pagpatay, kabilang ang pagputol-putol sa katawan ng mga kabataang lalaki. Mabuti na lang ay hindi ito kinatakutan ng publiko dahil hindi naman ito kumalat sa media. At ang kapulisan ay hindi humingi ng tulong sa publiko para sabihing ito ay gawa ng isang serial killer. Ang pamilya ng mga biktima ay mag-isang hinanap ang mga anak na walang sumusuporta.
at karaniwan sa mga naging biktima ay nagsasolong anak lamang, na ang kanilang pagkamatay ay sobrang nagpawasak sa kanilang mahal sa buhay. Sina Leong at Yu ay nakagawa ng ilang pagpatay ng malaya na siyang naging daan para ipagpatuloy pa ang mga brutal na pagpatay. Si Leong ay nag-decide na persang dukutin ang mga kabataang lalaki na mag-isang naglalakad sa gabi, matapos niyang mapagtanto na hindi na effective ang pang-aakit niya na dalhin sila sa kanyang bahay. Matapos na torturin ang huling biktimang si Yang, habang si Yu ay pumapasok sa trabaho ng hapong yun, naiwan si Leong na mahimbing na natutulog kaya nakatakas si Yang. Hindi hinayaan ni Yang na siya'y matorture hanggang mamatay ng 2 halimaw. Kahit tinaya niya ang kanyang buhay sa pagtalon sa building, makatakas lang. At sa pangunguna ni Yang ay nadakip ng mga pulis ang 28 taong gulang na si Yu Zuyang. At sa confession ni Yu, ang 44 na taong gulang na si Leong ay nahuli din. Ang ina ni Yang ay nagsabi sa panayam na ang trahedya ay nagbigay sa kanya ng anxiety at emotional na trauma. Habang si Yu Zuyang na naging biktima ni Leong noon ay dumanas din ng parehong panggagasa at hindi nagsabi sa kanyang pamilya tungkol sa sinapit na pang-aabuso o kahit sa kanyang mga katrabaho o maging sa pulis. Sa halip ay nakipagtulungan pa siya kay Leong na gawin ang krimen. Para siyang isang tuta na pinaamo ni Liang Ying, kinokontrol at nilalasing sa dagat ng masamang pagnanasa, at ang kanyang espiritu ay tuluyang bumaluktot. Samantala ang kapulisan ay hindi kailanman nagsiwalat na sangkot si Yu sa bawat krimen. At bago ang mga karumal-dumal na insidenteng ito, ay nakulong na ng 4 na taon si Leong sa bilangguan para sa kasong pangmomolestya o panggagahasa sa mga kabataang lalaking minor de edad. At matapos ang kanyang paglaya ay pinaghinalaan siya at iniugnay sa isang krimen na iniulat ng isa sa mga pamilya ng mga biktima. Ngunit ang isang mahalagang tip na yon ang siya sanang magbibigay daan para madakip ang killer rapist at hindi na sana nadagdagan pa ang mga biktima. Ngunit hindi ito binigyang pansin ng mga kapulisan, ni hindi man lang inimbestigahan ng mga pulis ang bahay ni Leong, kahit humantong sa mas maraming kabataang lalaki ang nabiktima. Ang pagkabigo ng mga otoridad sa maayos na pagmonitor ang siyang nagpalaya sa mga sex offenders na humantong sa trahedya ng 6 na pamilya. Nakakalungkot lang isipin na sa isang mataong lugar tulad ng Yangquan, sa isang ordinaryong apartment sa isang lungsod kung saan maraming kamera na dekada nang ginagamit, ay mayroong naninirahang mga psychopath at brutal killers na sina Leong at Yu. Sa huli, ang Yangquan Court ay sinentensyahan ng parusang kamatayan ang 2 halimaw na sina Leong Ying at Yu Zuyang noong August 22, 2013 para sa parusang intentional homicide at illegal detention. At pinag-utos din ng korte na magbayad sila sa pamilya ng mga biktima ng total na 115,700 Chinese yuan o tinatayang lagpas kalahating milyon sa peso. At pagsapit ng January 28, 2016, sina Leong at Yu ay tuluyan ng nabitay sa pamamagitan ng pagbigti sa magkaparehong araw. Bagamat karamihan na sa mga kaso ng panggagahasa o pangmomolestya ay nangyayari sa mga kababaihan, hindi ito nangangahulugan na ang mga lalaki ay ganap na ligtas. Kaya't nararapat lang ng mga lalaki ay bigyang pansin ang pagprotekta sa kanilang sarili, lalo na kapag sila ay nasa labas. Yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout nga po pala kay Eddie May Trasca from Iloilo. Ingat po kayo palagi. Salamat po.